dumanas ako ng torture. Very cruel ng treatment sa amin kasi at that time, sinasabi ng mga sundalo, meron silang kapangyarihan sa amin. They had the power of life and death over us kasi nga martial law. Si Bonifacio Ilagan, I'm 72 years old. Dalawang beses akong nakulong. First in 1974, tapos 1994. Ngayon, active ako sa theater. I write for theater, I write for television, I write for the movies. Ako ay estudyante shortly before the declaration of martial law. Tapos nag-decide ako umalis ng school dahil nabalitaan na namin na na-declare ng martial law. Very active ako noon sa student movement. Kasi at that time, I was the chair of Kabataang Makamayan in UP Diliman. So inabutan ako ng martial law, I was already underground. On the second year of martial law, nahuli ako. Together with a journalist who was very famous already at that time, si Jose Lacaba. At saka yung isang professor ng English sa UP, si Professor Dolores Stevens area. Maraming nahuli noon at palagay ko ang mas marami dun sa nahuli ay dumanas ng na-release ako, martial law pa eh. I went back to school pero wala naman ako nakitang magbabago. So naisip kong ipagpatuloy yung sinimulan kong aktivismo ng aking kabataan hanggang dumating ang 1986. In 1986, everybody thought that there was going to be change. Nagkaroon naman ng pagbabago. Pero ang nabago lang yung mga mukha ng mga opisyal na namamahala sa gobyerno. Yung sistema ay nanatili. The system that had been exploiting and oppressing the people remained intact. In fact, yung mga nawala nung panahon ng martial law ay nakabalik. At they went on na i-monopolize ang economic and political power. Sa military, hindi naman nagkaroon talaga ng reorientation kahit nang sinabi ni Fidel Ramos, New Armed Forces of the Philippines. Kasi noon natatandaan ko, yung AFP merong N eh, New Armed Forces of the Philippines. Pero ganun din. So, panahon ni Cory, nagkaroon din ng mga extrajudicial killings. Nagkaroon din ng pag-aresto ng walang due process. In other words, nagbalik sa dati. That was so very unfortunate. Kasi nga, ang pag-asa ng mga tao magkakaroon ng pagbabago. Alam nyo, hindi ako makapaniwala na nakabalik ang mga Marcos eh. No? Kasi kabataan ko nung sinikap naming itumpak ang dapat itumpak, sinikap naming baguhin ang sistema at ang sistema ay kinakatawan ni Ferdinand Marcos Sr. Sa pagtanda ko, si Ferdinand Marcos Jr. naman ang kumakatawan sa the same system. So, hindi ako makapaniwala. Pero realidad na yan eh. Every day, naririnig natin sa balita, sa dyaryo, sa radyo, sa TV, nababasa sa dyaryo, President Ferdinand Marcos Jr. So, realidad na yan. But it does not mean na titigil na rin yung pakikipaglaban ng taong bayan para magkaroon ng tunay na pagbabago. Kasi everybody must realize na nakabalik ang mga Marcos dahil binaliktad nila ang kasaysayan. They were able to rewrite history and they were able to get back their old glory dahil sa mga false narratives, sa fake news, sa paggamit ng algorithms. Alam niyo yung bagong technology? Nung kabataan ko, wala namang mga ganyan teknolohiya. Pero ngayon, wow, ang daling kumalat ng mga hindi dapat kumalat. So, naging toxic ang environment. I don't know. But still, I remain hopeful. Dahil wala namang dapat
patunguhan kundi yung ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Alam nyo, when our forefathers, yung mga bayani natin sila unang panahon, sila Jose Rizal, Andres Bonifacio, nung nagsimula silang mag-isip na kalabanin ng sistemang mapakapi at mapagsamantala, palagi ko hindi naman inisip na magwawagi sila sa kanilang panahon. Unang-una, konti lang sila eh. Ilan lang ang nagtatag ng katipunan? 6 na tao. Pero in such a short time, you know, nayanig nila ang Spanish colonialism na nandito for how many years? 300 plus years. So sa amin, ganun din. Walang ibang dapat hahakin kundi yung landas sa pagbabago. And as far as I'm concerned, batay sa kakayahan ko na mag-isip at magsuri ng mga bagay-bagay, ang tamang landas ay yung pagpapalakas ng kilusan o sambayanan na pinamumunuan ng sambayanan mismo at hindi maaagaw ng ilang mga elitista. May panawagan ako para sa mga kabataan. Cliché, pero talagang kabataan ng pag-asa ng bayan. Kahit suriin natin ang ating kasaysayan, ang nagsimula ng lahat ng kilusan sa pagbabago ay puro kabataan. Si Emilio Jacinto, nung sumapi siya sa katipunan, he was a teenager, maaaring late teens o early 20s. Estudyante siya ng law sa college, sa University of Santo Tomas. Kabataan yan. Iniwan niya ang pag-aaral. Nag-full-time siya sa katipunan. You know, kabataan ang pag-asa ng bayan. Sa akin, hanggat may mga kabataan na magpapatuloy, ang pag-asa ay natin yan. Dumanas ako ng torture. Very cruel ang treatment sa amin kasi at that time, ang sinasabi ng mga sundalo, meron silang kapangyarihan sa amin. They had the power of life and death over us kasi nga martial law.